Teka, ano yun? Totoo ba yun? Totoo ba yung nakita ko? Aba, malamang. Teka, wag ka muna maingay pwede. Baka marinig tayo, mahirap na. Pero, paano nangyari yun? Ano ba siya? Mamamatay tao? Naguguluhan ako. Aswang ang tawag dyan, Cesar. Diyos ko naman, wala bang aswang sa inyo? Mamaya na natin pag-usapan. Ang mahalaga, makaalis muna tayo rito. Ako lang ba o nakatingin na siya sa atin? Shit! Ang ingay mo kasi eh. Takbo na, bilis! Palapit na siya. Diyos ko po, tara na. Teka, huwag mo akong buhatin. Ano ba? Ayan na, mahahabol na tayo. Bilisan mo! Magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo. Matagal na panahon na mula nang mangyari ang kwentong ito. Dalaga pa ako noon na kinailangang mamasukan bilang katulong para mapag-aral ang mga kapatid ko sa probinsya. Sakto namang may kakilala sa agency ang kaibigan ng nanay ko, kaya naipasok agad ako sa isang mayamang pamilya sa Capiz. Tandang-tanda ko pa. Araw ng Lunes, alas 9 ng umaga ako nakarating doon sa bahay. Pagbaba ko ng tricycle sa tapat ng gate, una kong napansin yung katahimikan sa paligid. Wala man lang ibang bahay sa malapit. Sa kanan, puro puno. Sa kaliwa naman, bakanting lote. May mangilan-ngilan ding bahay sa paligid pero puro layo-layo. Napakalaki ng bahay, parang lumang mansyon na ginawang moderno. 3 palapag. Makinis ang pader at may mataas na gate na bakal. Binuksan yun ng isang matandang lalaki. Ikaw siguro si Yasmin, yung bagong labandera? Opo, ako po yan. Kayo po si... Ako si Mang Fidel. Ako yung mayordomo dito. Ako rin ang bahalang mag-orient sa inyo. Halika, pasok ka. Pagpasok ko sa loob, naamoy ko agad yung basang lupa. Mukhang may malaki silang hardin. Parang ang dami nila masyadong halaman. Malamig sa loob kahit tirik ang araw. Sa sahig pa lang, makikita mong hindi yun basta ordinaryong bahay. Parang palasyo. May malalaking painting, mamahaling kurtina at chandelier na kasing laki ng mesa. Habang nililibot ako ni Mang Fidel, sumalubong sa amin ang isang lalaki. Nakaputing polo at mukhang kasing edad ko lang. Ito si Cesar. Bago rin siya. Boy at driver naman ang trabaho niya dito. Cesar, ito naman si Yasmin. Uy, buti may kasabayan ako. Nakakapanibago dito, no? Oo nga eh. Parang ang tahimik sobra ng paligid. Nakakapanliit. Mamaya na ang kwentuhan. Ituturo ko muna sa inyo ang mga lugar dito. At syempre, kung ano lang ang mga pwede niyong galawin. Naglakad kami papunta sa likod ng bahay. Sa kanan may laundry area. Sa kaliwa ang kusina. Sa dulo naman may pinto paakyat sa second floor. Doon daw naglalagi ang mag-asawang Don Julio at Madam Cora. Yasmin, dito ka maglalaba. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes ang schedule ng labada. Walang hihigit sa 10 kilo kada araw. Hindi naman sila madumi magdamit. Madalas lang sila umalis kaya madami silang labahan. Sige po, wala pong problema. Dapat talaga labandera lang ang trabaho mo. Pero habang wala pang ibang katulong, pwede ka sa ibang gawain. Dadagdagan naman daw ang sahod mo. Hindi dito madalas kumakain yung mga amo natin. Kaya kahit magkain na lang natin, iluto mo minsan. Sige po. Cesar, ikaw ang in charge sa labas. Maglilinis ng garahe, mag-aayos ng bodega, at ikaw rin ang sasama kay Don Julio pag kailangang lumabas. Kung gusto niya lang, madalas din kasing sinasarili niya lang ng lakad niya eh. Sige po, Mang Fidel. Ngayon, tandaan niyo to ha. May allergy si Madam Cora sa mga pampalasa gaya ng bawang, asin at kung ano-ano. Madalas mga pampalasang binibili lang sa ibang bansa ang gamit nila. Kaya pag andito si Madam,
iwasan nyo na lang. O di kaya huwag nyo na lang gamitin kung kahit kailan. At para ligtas tayo, magic sarap na lang ilagay mo, Hasmin. Oo, ganun na nga. Isa pa, may mga lugar sa bahay na hindi nyo pwedeng basta-basta puntahan. Una, bawal pumunta sa basement. Huwag nyong lalapitan, huwag lilinisin, at huwag na huwag bubuksan ng pinto kahit sinong mag-utos. May mga gamit kasi dyan ng mga amo natin na mamahalin. Saka dyan natutulog si Intoy, kaya mabaho dyan. Hayaan nyo na lang. Bakit pumabaho? Hardinero kasi yan at hindi siya mahilig maligo. Mas mahalaga sa kanya ang hardin. Dahil nabanggit ko na rin, bawal kayo pumunta sa hardin ha. Huwag niyong pakilaman at magagalit si Intoy dahil siya lang ang nakakaalam niyan. Maasahan niyo po kami, Mang Fidel. Habang nililibot pa kami, nadaanan namin ang pintuan ng basement. Kulay itim, may malaking padlock at meron niyang mabahong amoy, parang basang lupa na pinaghalong pawis at panis na karne. Sa likod ng bahay namin nakita yung hardin. Malinis, maayos at bawat tanim may nakapatong na bato sa ilalim. Doon namin unang nakita si Intoy. Ayan si Intoy. Huwag niyo na lang pansinin at mas lalong huwag pagdiskitahan. Tahimik lang yan, hindi pala kibo. Basta gawin niyo lang ang trabaho niyo. Hindi rin yan manggugulo. Nagulat ako nang makita ko si Intoy. Hindi ko naman inaasahan na ganun pala ang kondisyon niya. Tingin ko, meron siyang kapansanan. Kalbo si Intoy at sunog ang balat sa kaliwang pisngi niya. May pilat din na hinahati ang labi niya kaya kahit nakatikom yung bibig niya, parang laging may awang. Yung kaliwang mata niya naman kulay puti na lang, parang kinatarata. Nakasuot siya ng lumang hoodie kahit tanghaling tapat. Napansin ko rin na kaamoy niya yung basement kahit na medyo malayo siya sa amin. Pero bukod doon, mukha naman siyang mabait. Seryoso lang siya sa pagbubungkal ng lupa. Napalingon siya saglit sa amin pero bumalik lang din agad sa pagtatrabaho. Mukhang hindi nga siya mahilig mamansin, ano? Oo nga. Nang matapos ang pag-iikot namin, dinala kami ni Mang Fidel sa dalawang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Pagkapasok ko sa kwarto ko, nakita kong may isang kutsyon, bentilador at aparador. Maliit pero sapat lang sa aking lalo na't sanay naman ako sa mga simpleng bagay lang sa probinsya. Nagayos lang ako ng gamit dahil kinabukasan pa naman daw ang formal na simula ng trabaho namin. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, narinig naming bumukas ang malaking gate. Lumabas agad kami, saka namin nakitang pumasok ang isang magarang itim na sasakyan. Bumaba doon ang dalawang eleganteng mukhang mga amo namin. Matangkad, kalmado ang kilos at may suot na relos na mukhang mas mahal pa sa buong bahay namin sa probinsya, ang amo naming lalaki. Mukha namang mataray yung amo naming babae. Mamahalin din tignan ng mga suot niya. Sa pagkakaalam ko, Don Julio at Madam Cora ang pangalan nila. Yun na siguro yung mga amo natin. Baka nga, halata sa itsura nila eh. Magandang gabi. Kayo ba yung bagong mga trabahador namin? Opo, sir. Ako po si Cesar. Ako naman po si Hasmin. Ako po yung labandera. Ayos. Salamat at nagpunta kayo. Medyo kapos kami sa tao nitong mga nakaraang linggo. Mukha namang mabait si Don Julio. Ang kaso, medyo kinabahan lang ako nang tignan ako mula ulo hanggang paa ni Madam Cora. Sana marunong ka maglaban ng maayos. Ayoko nang pinupunit o kinukulubot ang mga damit ko. Naiintindihan mo ba? Opo, ma'am. Marunong po ako mag-ingat. Ayusin mo ang trabaho mo. Ayaw namin yung papalit-palit ng trabahador.
Wala na siyang ibang sinabi. Tumalikod agad at umakyat. Tahimik lang naman si Don Julio habang pinagmamasdan siyang paalis. Pasensya ka na, Hasmin. Ganyan talaga siya. Pero basta maayos kayo magtrabaho, walang problema sa amin. Totoo din namang ayaw naming papalit-palit ng trabahador. Kaya, ibinabawi na lang namin sa laki ng sweldo. Sige po, sir. Sa iyo din, Cesar. Opo, sir. Makakaasa naman po kayong gagawin po namin ang lahat. Nagpaalam si Don Julio at sumunod kay Madam Cora. Naiwan kami sa sala. Nagkatinginan na lang kami ni Cesar dahil siguro sa inasal ng amo naming babae. Pero para sa akin, hindi naman nabago yung ganun ako'y trato ng mga mas may kaya kesa sa amin. Ang mahalaga, mukhang malaki sila magpasahod at matutustusan ko ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Kinabukasan, maaga kaming nagising. 6:00 pa lang, gumagalaw na kami sa kanya-kanya naming lugar. Nagkakangitian na lang kami ni Cesar kapag nagkakasalubungan kami sa daan. Maayos naman ang daloy ng trabaho namin. Pagdating ng hapon, halos tapos na kami sa mga gawain. Marami nga lang akong nilabhan dahil mukhang hindi pa nalabhan yung mga kobre kama at kurtina nila. Nakaupo na lang ako sa gilid habang nagpapahinga bago isampay yung huling nalaban ko nang biglang lumapit si Cesar. Uy, musta? Tapos ka na? Oo, patapos na. Ikaw ba? Oo, kanina pa. Nabuburyong na nga ako eh. May sumundo kasi kay sir kanina kaya hindi ako nakasama sa alis nila. Eh wala tuloy ako magawa. Aba, nagreklamo ka pa ha? Buti nga at yan ang problema mo eh. Sa bagay. Pero teka, alam mo ba sino ang di nawawala ng trabaho? Sino? Si Intoy. Kanina pa yun umaga parang hindi natatapos yung ginagawa niya sa hardin. Baka nga ginto na ang anihin niya dun eh. Ikaw, loko ka. Huwag mo ang pagtawanan yung tao. Hindi ah, ikaw din naman eh. Pero sa bagay, mukha namang mabait. Ang kwento sa akin ni Mang Fidel, bata pa lang daw yan, dito na yan nakatira. Teka, asan nga pala si Mang Fidel? Hindi ko pa siya nakikita mula kaninang umaga. Ala, hindi mo alam? Umuwi muna sa kanila. Kaya nga ata tayo kinuha bilang trabador kasi mawawala-wala daw siya. Ay ganun, baka may sakit. Kawawa naman. Dapat din sa edad doon ni Mang Fidel. Nagpapahinga na. Oo nga eh. Si Intoy kaya, may balak magpahinga. Tantanan mo nga si Intoy. Tawa lang din ang isinagot ni Cesar. Natawa din naman ako ng mahina pero sa totoo naaawa din naman ako kay Intoy. Mukha naman siyang mabait at saka wala naman din siyang inaapakang tao sa kondisyon niya. Tingin ko nga mas mahirap ang lagay niya dahil wala siyang nakakausap o nakakahalubilo man lang. Kaya nang madaanan ko si Intoy na nasa lilim noong hapon, tumabi ako sa kanya para kausapin siya. Pero hindi naging ganun kadali ang pagkausap sa kanya. Uy, kumusta? Ako nga pala si Hasmin, yung bagong labandera. Ikaw si Intoy, di ba? Ang ganda ng tanim mo ah. Ang lalaki ng dahon, tsaka ang lilinis ng gilid. Ikaw lang mag-isa dito sa hardin? Hindi niya ako sinasagot pero hindi rin naman siya mukhang naiirita. Napansin ko lang na nilalaro niya ang mga daliri niya sa kamay na parabang batang nahihiya. Tumango naman siya sa tanong ko sa kanya kaya medyo nabuhayan ako ng loob na baka makipag-usap na siya sa akin. Okay. Yan ba araw-araw mo talaga inaasikaso? Oo, Wow! Marunong ka pala talaga. Kasi ako, pag may halaman sa bahay, ilang araw pa lang tuyot na agad. Gusto mo ng juice? May dalang malamig si Cesar kanina, naiwan sa may laundry area. hindi na. Sige, sabihin mo lang kung may kailangan ka ha.
Hindi na naman siya sumagot, pero marahan siyang tumango habang nakatingin pa rin sa baba. Ang kulit kasi para akong nakikipag-usap sa batang paslit. Pakiramdam ko para kung kausap yung kapatid kong inuuto ko kapag may kailangan ako. Ang tahimik dito, no? Parang walang ibang nakatira. Moderno pero pakiramdam ko ang layo sa syudad. Tahimik nga. Nakaka-relax. Sana lahat ng trabaho na mapasukan ko, ganito kalamig ang paligid. Mabait ka. Ako? Oo. Salamat. Ikaw rin naman, hindi ka masungit. Medyo tahimik lang. Hindi na siya sumagot. Bumalik na ulit siya sa hardin at mukhang oras na para magdilig ng mga halaman niya dahil wala na ring sikat yung araw. Napangiti na lang ako sakat tumayo at bumalik sa laundry area. Kinabukasan naglinis na lang ako ng paligid sa bahay dahil wala rin naman akong magawa at nabuburyong ako. Sayang din naman yung idadagdag nila sa sahod ko kung hindi ko rin naman pagtatrabahuan. Ang sabi sa akin ni Cesar, ngayon daw ang kuha ng basura kaya inipon ko na lahat ng nalikom ko para mailabas ko na. Cesar, nasaan na yung sako kahapon ng basura sa kusina? Ilalabas ko na kasi yung basura sa labas eh. Nasa may tambakan. Ako na magdadala mamaya, pero kung lalabas ka na rin, isabay mo na. Sige, bibitbitin ko na lang. Pag nilabas ko na, okay na yon? Baka mamaya kalkali ng hayop eh. Oo, may regular naman daw na kumukuha ng basura. Binabayaran na ata ng amo natin. Lumabas na ako ng gate, bitbit ang sako ng mga basura. Nagulat na lang ako nang makitang may nakaabang na agad sa gate. Lalaking nakakariton at mukhang siya nga ang taga-kolekta ng basura. Ate, ako na po. Akin na yan. Ay, salamat po. Ang bigat din ito. Bago ka rito, no? Opo, kakapasok ko lang. Mga ilang araw pa lang. Nako, mag-iingat ka. Aha? Bakit po? Maraming nawawala dito eh. Lalo na malapit dito sa pinagtatrabahuhan mo. Medyo liblib na kasi at puro bakanting lote. Kaya kung ako sa'yo, te, huwag kang maglalabas-labas. Maganda ka pa naman. Ganun po ba? Sige po, salamat ah. Ingat ka, ate, ha. Napatingin na lang ako sa basurero habang tinutulak na niya palayo ang kariton dala ang mga basura. Hindi ko alam kung normal ba ang pag-iisip niya pero totoong kinabahan ako sa mga sinabi niya. Hindi naman talaga ako palalabas. Sa katunayan nga ay hindi pa ako lumalabas at naglalakad-lakad sa subdivision mula nang makarating ako dito. Oh, ba't parang namumutla ka? Yung basurero kasi nakakatakot. Mag-iingat daw ako at marami daw nawawala rito. Ay, alam mo, parang totoo yan. Nung naglalakad kasi ako papunta dito, naririnig ko yung mga tao sa bungad na nag-uusap tungkol sa nawawalang babae. Totoo ba? Napaka-chismoso mo naman. Totoo nga. Tsaka huwag ka na mag-alala. Balita ko, maganda daw yung babae, kaya huwag ka nang kabahan. Ha? Ano naman kung maganda yung babae? Ibig sabihin, magaganda lang ang kinukuha, kaya ligtas ka. Ha ha ha, nakakatawa. Doon ka na nga. Pinilit ko na lang hindi isipin yung sinabi ng basurero. Tutal, palagi naman akong nasa bahay. Nag-focus na lang ako sa pagtatrabaho. Ilang araw matapos noon, nag-general cleaning ako dahil sakto din namang kuhaan ulit ng basura. Sa sobrang dami kong nalinis, sobrang dami ko rin naipong basura ng mga plastic, bote, minsan nga may damit pa na tuyong-tuyo o nilulumot na. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga yun at nakatago lang sa mga sulok. Baka galing sa mga dating trabahador nila. Asmin, nandyan na yung basura.
Teka lang, Kamo. Diyos ko, ang dami nito. Paglabas ko, lumapit agad sa akin yung basurero at inalalayan ako. Salamat po. At teka, wag mo na kayo aalis. May ilang sako pa sa loob, kukuhanin ko lang. Oh, tulungan na kita. Ay naku, sige, salamat. Diretso ka lang dito, makikita mo yung mga sako. Tingnan ko lang muna kung may basura si Cesar sa garahe. Pinapasok ko siya sa gate saka ko pinuntahan si Cesar. Nung wala naman akong nakitang basura niya, pumasok na ako sa loob. Doon ako nagulat kasi nakita kong namali pala ng daan yung basurero kasi dumiretso siya sa mga nakatambak na sako sa hardin. Parang may mga natapakan pa siyang maliliit na halaman. Ay kuya, hindi po dyan. Wag po kayo dyan dumaan. Hindi po yan yung basura. Wag! Napatigil ako sa kayong basurero. Nagulat na lang kami nang biglang tumakbo si Intoy papunta sa hardin bago pa man ako makalapit. Mabilis siyang lumapit at napaluhod sa lupa. Doon ko lang napansin na may ilang halaman na natapakan ng basurero. Mga maliliit na tanim na parang bagong sibol lang, saka siya umiyak na parang bata. Kita ko yung panginginig ng balikat niya habang dinadampot yung nadurog na halaman. Bakit? Bakit mo tinapakan? Naku, Intoy, pasensya ka na. Hindi niya alam. Akala niya kasi basura yung mga sako mo. Saka kung may kasalanan, hindi ko nasabihan. Pasensya na. Akala ko, ito yung mga basura na sinasabi mo, ate. Sige na po kuya, ako na lang pong bahala rito. Umalis na rin naman agad yung basurero pero pansin kong lumilingon-lingon pa siya. Parang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi. Sintoy naman tuloy-tuloy pa rin sa pag-iyak. Nakaluhod pa rin siya, hawak-hawak yung mga durog na halaman. Tapos minsan biglang hahampas-hampasin niya yung ulo niya. Intoy, ayusin natin to ha. Tutulungan kita. Pwede pa siguro tong itanim ulit. Wag na. Patay na sila. Napatahimik na lang ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Naaawa ako sa kanya pero natatakot din kasi ako sa reaksyon niya. Maya-maya biglang narinig ko ang pagbukas ng sliding door mula sa veranda ng main house. Paglingon ko, bumaba ng hagdan si Madam Cora. Nakarobe lang siya at mukhang kakagising lang. Salubong agad ang kilay niya habang papalapit sa amin. Anong kaguluhan to? Ma'am, pasensya na po talaga. Yung basurero po kasi eh. Akala niya kukunin din yung mga sako sa may hardin, kaya po... At sino nagsabi sa'yo na pwede siyang pumasok sa loob? Hindi ko po siya sinadyang papasukin sa hardin, ma'am. Nagkataon lang po, hindi mo ba naiintindihan ng bawal? Tingin mo ba ikaw may-ari ng bahay na ito? Nampalunok ako ng laway sa kaba. Hindi ako makatingin ng diretso. Napansin ko ang paghigpit ng hawak niya sa robe niya, parang pigil na pigil pa siya sa galit niya. Ilang araw ka pa lang dito, ha? Huling warning mo na yan. Isang beses pang abalahin niyo si Intoy. Ako ang makakalaban ninyo. Bigla siyang lumapit kay Intoy. Napansin ko yung biglaang pagluwag ng mukha niya. Parang ibang tao. Yumuko siya at marang hinaplos ang likod ni Intoy. Intoy, huwag mo nang isipin yan. Hindi ka nila naiintindihan. Hayaan mo at ibibili kita sa norte ng mas maraming magagandang halaman. Napatingin naman ako. Bakit biglang bait? Parang hindi hardinero si Intoy kung kausapin. Mukha namang sanay na si Intoy kay Ma'am Cora kasi tumangulang siya ng marahan.
Sorry po. Sorry po, ma'am. Hindi mo kasalanan. Huwag kang mag-sorry. Tumingin ulit sa akin si Madam Cora ng matalim. Napalayo naman ako ng tingin dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Ito lang ang tandaan mo, Hasmin. Pag may sumunod na gumawa ng ganyan sa hardin ni Intoy, kahit anong paliwanag mo pa, aalisin kita sa trabaho. Maliwanag? Tumango ako agad na parang bata. Parang lumiit yung pakiramdam ko sa katawan ko. Gusto kong magsalita, magpaliwanag pa ulit pero alam ko namang wala na akong laban. Opo, ma'am. Pasensya na po talaga. Umiling siya. Sa kamarahang inalalayan si Intoy papasok sa bahay. Habang lumalayo silang dalawa na natili lang akong nakatayo roon, hindi makagalaw. Tahimik akong pumasok pabalik ng kusina pero hindi nawala sa isip ko yung mga sinabi ni Madam Cora. Kinagabihan, tumambay kami ni Cesar para magmuni-muni. Tahimik ang gabi. Wala masyadong hangin. Yung liwanag lang ng ilaw sa dirty kitchen ang nagsisilbing ilaw namin ni Cesar habang sabay kaming nagkakape. Nakaupo kami sa bangkong kahoy. Parehong nakasando at pawis pa rin. Tapos na ang gawaing bahay pero parang hindi pa rin tapos yung tumatakbo sa isip ko. Grabe yung kanina, no? Akala ko tatanggalin na talaga ako agad sa trabaho. Buti nga hindi ka sinigawan ng malala. Pero ramdam ko rin yung inis ni ma'am sa tono niya. Oo, pero ang pansin ko, pagtapos nun bigla siyang lumambot kay Intoy. Parang ang bait niya bigla. Napansin ko rin. Pero baka dahil lang sa dito na lumaki si Intoy. Yun ang kwento sa akin ng Mang Fidel eh. Talaga? Oo nga, di ba nasabi ko na? Matagal na daw yun dito. Kaya siguro, espesyal yung turing sa kanya. Oo nga pala. Kaya pala. Baka naman naawa lang sila kaya ganun. Tahimik akong tumango. Tiningnan ko si Cesar. Kahit siya parang nag-iisip din habang humihigop ng kape. Natahimik lang kami hanggang sa napagdesisyonan na rin naming magpahinga na. Lumipas din naman ang ilang araw mula noong insidenteng muntik ko nang ikatanggal sa trabaho. Simula noon, mas naging maingat na ako. Tahimik lang ang takbo ng araw-araw naming gawain pero napansin ko, mula noong insidente sa hardin, hindi na bumalik yung basurero. Mga 3 araw na ang nakakalipas, walang dumadaan sa harap ng bahay para kumuha ng mga sako. Medyo naipon na rin ang basura sa likod. Bawal kasing basta-basta ilabas sa kalsada kasi sabi ni Ma'am Cora pangit daw tingnan. Kaya piling araw lang din kung kailan pwedeng i-pick up ng tagakuha. Napansin mo ba? Wala na yung kumukuha ng basura. Oo nga eh. Ang alam ko dapat kahapon may dumaan na ulit. Eh di ba, kada 2 araw yon? Eh baka naman nahiya na yung basurero na pumunta rito. Oo, pero tingin ko hindi dahil sa nahihiya. Baka tama yung chismis. Kanina kasi narinig ko sa tindahan na nawawala daw yung basurero eh. Nawawala? Bakit daw? Ewan, ang tagal ko nga nakinig sa chismisan nila eh. Sabi, biglaan na lang daw nawala. Naiwang bukas yung pintuan ng kubo niya pero wala na raw tao. Iniwan lahat ng gamit nang walang paalam. Bigla na lang nawala? Oo daw, hindi ko lang alam kung bakit. Baka naman may tinatago ang utang. Pwede rin, pero ang sabi pa nila bago daw yun nawala, parang napapraning daw eh. Laging nagmamadali umuwi. Talaga? Ano yun? Parang may sumusunod sa kanya, ganun? Baka, nakakatakot nga eh. Totoo pala talaga yung mga nawawala dito. Ay nako, nahahawa na ako sa pagiging chismoso mo. Kaya na nga natin. Sigurado naman ako na may papalit na kukuha sa basura. Yung hindi na sana papasok kung saan-saan. Pinaalala mo pa talaga eh, no?
Si Intoy nga pala. Ilang araw ko nang hindi madalas makita. Nadadaanan ko minsan sa gabi. Lagi lang nasa hardin. Pag umaga naman, nagkukulong lang siguro sa kwarto niya. Hindi ko nga alam kung kumakain pa yun eh. Hindi naman sumasabay sa atin. Napaisip tuloy ako. Mula nang dumating ako dito sa bahay, hindi pa namin nakasabay kumain si Intoy. Hindi rin naman namin siya nakikitang nagluluto. Hindi ko rin alam kung may sarili ba siyang lutuan sa kwarto niya o ano. Ayaw ko na lang ding makialam. Ilang araw na ring tahimik ang mga pangyayari sa bahay. Walang masyadong ganap bukod sa mga araw-araw naming gawain. Lumalabas at nagpapakita pa rin naman si Intoy. Minsan binibigyan ko siya ng merienda at kinakau-kausap. Ganun pa rin naman siya. Hanggang sa napansin kong unti-unti na siyang nagiging komportable. Di na siya kagaya ng una na parang ayaw niyang mapansin. Minsan kapag kasalubong ko siya sa labas bahagyang tumatango. Minsan nagpapasalamat na rin siya kapag inaabutan ko ng merienda. Hanggang isang hapon, habang naglalampaso ako ng sahig sa may laundry area, bigla na lang siyang sumulpot. Uy, Intoy! Napadalaw ka. May kailangan ka ba? Bulaklak. Ha? Para saan? Sa'yo. Teka, Hindi na niya ako nilingon, saka siya mabilis na umalis. Napatingin na lang ako sa bulaklak na ibinigay niya. Maliit na bulaklak lang yun, puti at violet. Medyo gusot pa, pero mabango. Siguro galing yun sa hardin niya. Ikinabit-balikat ko na lang dahil baka paraan niya lang yun ng pasasalamat sa pagbibigay ko sa kanya lagi ng merienda. O Yasmin, may sorpresa ako sa'yo. Teka, kanino galing yan? itong bulaklak. Kay Intoy, nagulat nga ako eh. Aba, dumadabobs na sa'yo si Boy Intoy ha? Baliw ka ba? Parang kapatid ang turing ko dun. Teka, ano ba yung surprise mo? Eto, charan! Hoy, tuta! Saan mo nakuha yan? Nakita ko lang sa labas. Hindi ko sana papansinin kaso sunod na sunod eh. Naisip ko na ibigay na lang sa'yo. Pinaalam ko naman na kanina kay Don Julio. Umayag naman. Naku, talaga ba? Ay sige, akin na to ah. Aalagaan ko to. Huwag ka magkakamaling bawiin, Cesar. Hindi no. Basta ikaw magliligpit ng dumi niyan ha. Pareho kaming natawa. Pinangalanan ko agad yung aso ng Tisoy. Nagsimula na siyang magliwaliw sa loob ng bakuran. Palagi nasa paanan ko tuwing maglalaba ako o magwawalis. Mabilis kaming naging malapit sa isa't isa. Sa totoo lang, mas naging masaya at komportable na rin ako sa trabaho ko, lalo na at madalas namang wala yung mga amo namin, kaya hindi ko mararamdamang parang laging may nakabantay. Mas naging malapit din ako sa mga katrabaho ko, lalo na kay Cesar na walang ibang ginawa kung hindi ang gumawa ng tsismis. Ikaw ha, napapansin ko mas napapalapit ka kay Intoy. Minsan nga, nakikita kong nakatingin yun sa'yo pag may ginagawa ka eh. Ikaw, kahit kailan ka talaga, puro ka mali siya. Parang kapatid na bata ko nga lang siya. Ikaw din kasi, masyado ka mabait. Baka mamaya may gusto na pala sa'yo yung tao tapos napapaasa mo dahil sa kabaitan mo. Mag-ingat ka rin kasi. Inirapan ko na lang si Cesar, pero napaisip din naman ako sa sinabi niya. May punto din naman siya. Ang kaso wala talagang mali siya sa akin ang pagiging mabait ko kay Intoy. Talagang may malasakit lang din ako sa kanya bilang tao. At sa tingin ko, ganun lang din naman siya sa akin. Baka naman minsan lang din talagang may magkusang loob na kausapin siya, kaya ganun na lang din ang pakikitungo niya. Aba,
Parang ayaw mo pa maligo, ha? Halika dito. Takbo, Tisoy! Huwag ka magpapaligo dyan. Isa din niyang mabaho eh. Takbo! Kapal! Tisoy, halika dito, dali! Ayan, huli ka. Aray, teka lang! Tisoy! Napahawak ako bigla sa dumugo kong hinlalaki dahil sa kagat ni Tisoy. Hindi naman malalim pero ramdam ko yung kirot. Ayos ka lang? Nakagat ka ba? Oo, pero okay lang. Baka nagulat lang siya sa tubig. Wala pa naman sigurong rabies to. Tuta pa naman eh. Lalagyan ko na lang ng gamot mamaya ha. Hindi ka naman tatabla ng rabies. Kalahi mo naman yung mga yan eh. Napaka-epal mo talaga kahit kailan. Habang nag-aasaran kami, napansin kong may nakatingin sa amin mula sa di kalayuan. Si Intoy. Nginitian ko siya pero mukhang hindi siya masaya. Nakatikom lang yung kamao niya at nakatitig sa daliri kong dumudugo. Nung nilapitan ko na siya, bigla na lang siyang umalis kaya hinayaan ko na lang. Napaisip ako kung bakit para siyang galit. Pero nawala din yung atensyon ko dahil sa kakulitan ni Cesar at Tisoy. Mas naging masaya din talaga ako sa trabaho dahil kay Tisoy. Nawawala yung pagod ko kapag nakakalaro ko siya. Mabuti na lang at hindi kami pinaghigpitan ng mga amo namin. Kinabukasan alas 6 ng umaga nagising ako sa sigaw at katok ni Cesar mula sa labas ng kwarto ko. Asmin! Asmin, lumabas ka! Bakit? Ano nangyari? Ang aga mo naman mambulahaw. Basta, bilisan mo na lang. Agad akong lumabas at patakbong sinundan sa may gate si Cesar. Pagkalabas namin napatingin si Cesar sa may gilid ng lupa. Doon ko nakita si Tisoy. Tisoy? Wala na siya. Wala na si Tisoy. Nakabulagta na lang siya sa damuhan. Bukas ang tiyan, para siyang kinatay na hindi maayos. Kalat ang dugo, nakaluwa ang dila at parang takot na takot bago siya namatay. Lumuhod ako. Hindi ko na napigilan, umiyak ako ng sobrang lakas. Inalalayan ako ni Cesar, hinawakan niya ang braso ko habang tuloy-tuloy ang iyak ko. Napayakap na lang ako sa kanya. Sinong gumawa nito? Bakit? Hindi ko nga rin alam eh. Paglabas ko kanina, ganyan na siya. Wala namang ibang hayop dito sa paligid at hindi rin naman mukhang sagasaan ng sasakyan. Napakahayop naman nila. Wala namang ginagawang masama yung tuta. Tingin ko may mga adik dito na pakalat-kalat. Mukhang napagtripan si Tisoy. Nakalabas siguro sa gate kagabi. Baka nalimutan kong isara yung pinto bago matulog. Kasalanan ko lahat ng to. Shh! Ano ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hinawakan ako ni Cesar sa balikat. Mahinang hinagod ang likod ko habang tuloy-tuloy na dumadaloy ang luha ko. Habang umiiyak ako, napansin ko ulit si Intoy na nakatingin mula sa loob ng bahay. Hindi ko na siya pinansin dahil kinakain pa rin ako ng emosyon ko sa awa kay Tisoy. Sobrang masakit para sa akin yung sinapit niya. Napamahal din talaga kasi siya sa akin at saka dahil sa kanya nababawasan yung pagka-homesick ko. Hayaan mo na. Bibigyan na lang kita ulit ng bago. Ilibing na lang natin si Tisoy dyan sa bakanting lote sa kabila. Sila madam din naman ata may-ari niyan eh. Tumango na lang ako sa kasumunod sa kanya. Malungkot ang araw na yon para sa akin pero andun naman si Cesar para damayan ako kahit papaano. Ang kaso nagulat na lang ako 10 oras ng gabi nang biglang buhat na siya ni Mang Fidel at walang malay. Hindi na rin ako masyado nag-usisa dahil mukhang binantayan naman siya ni Mang Fidel. Maaga ko na lang siyang binisita kinabukasan para kamustahin ang lagay niya at tanungin kung ano ang nangyari sa kanya. Pagbukas ko ng pinto nakita ko siyang nakahiga, nakakumot at namumutla.
Cesar? Gising ka na ba? Oo, teka. Sobrang sakit ng ulo ko. Dahan-dahan siyang umupo. Kita kong nahihirapan talaga siya at mukhang nahihilo pa. Hinapa ko yung noo niya para tignan kung mainit pa siya. Lagnat ka. Nanginginig ka nga kanina nung dumating ka eh. Eto, inumin mo muna. Binilang kita ng gamot sa kanto. Anong dumating ako? Oo, si Mang Fidel ang nagdala sa'yo rito. Naabutan ka raw niyang nakahandusay sa damuhan, sa may gilid ng hardin. Talaga? Hindi ko maalala. Anong hindi mo maalala? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko nga maalala eh. Nagulat na lang ako, nandito na ako sa kwarto. Pumunta ka ba sa hardin? Hindi ko na rin sigurado. Parang dumaan lang ako tapos wala na akong maalala. May mga sugat ka sa braso at sa batok. Akala ko kinuyog ka ng puso o nadulas ka. Wala akong maalala, Asmin. Para akong nablangko. Diyos ko, ano ba kasing pinagagagawa mo? Teka, si Mang Fidel, asan na siya? Hindi ko na rin alam. Ikaw nga tong una kong nakita pag dilat ko eh. Sabi mo siya nagdala sa akin. Oo nga, pero hindi ko na siya masyadong natanong kasi umalis agad din eh. Mukhang naguguluhan pa rin si Cesar kaya hindi ko na siya pinilit na mag-isip. Ginamot ko na lang yung mga sugat niya. Napansin kong meron siyang mga kalmot at parang pinalo o tumama sa matigas na bagay yung likod ng ulo niya kasi ang laki ng bukol. Hindi ba dapat dalhin ka na sa klinik? Parang dapat ipa-check up ka na eh. Okay na ako. Baka naman nahimatay lang ako sa pagod kahapon. Mainit din kasi buong araw nun eh, di ba? Hindi ganun yung itsura ng sugat mo, Cesar. Parang may mga kalmot din na ewan eh. Tsaka sabi mo, hindi mo matandaan. Baka nagasgas sa pagbagsak ko. Hayaan na muna natin at sumasakit lang lalo ang ulo ko. Gusto mo puntahan natin si Mang Fidel mamaya? Baka may alam siya. O nakita niya yung pagbagsak mo. Oo, tama, sige. Binilhan ko pa siya ng tinapay sa tindahan. Iniwan ko rin siyang may malamig na tubig sa mesa. Ipinaalam ko naman kay Don Julio ang sitwasyon niya at mukhang wala din naman silang lakad. Maaga ko na lang tinapos ang trabaho ko para mapuntahan ko agad si Cesar. Hindi ko nakita si Mang Fidel maghapon kaya inisip kong baka lumabas o umalis. Pero kinagabihan nakita ko siyang naglalakad sa sala kaya inaya ko si Cesar na kausapin siya pagkatapos naming maghapunan. Tahimik kaming naglakad papunta sa quarters ni Mang Fidel. Nadaanan namin yung gilid ng garahe papuntang silid niya sa dulo ng pasilyo. Paglapit namin napansin naming nakabukas ang pinto at may naririnig kaming boses. Napatigil kami at nagkatinginan ni Cesar nang makilala namin ang boses ni Madam Cora. Medyo malakas ang tono niya pero hindi naman sigaw. Halata lang din talaga yung inis niya. Bakit parang pinapagalitan ni Madam Cora si Mang Fidel? Shh! Huwag ka maingay, baka marinig tayo. Hindi namin marinig ng malinaw ang lahat pero halata mong may tensyon. Parang may pinipilit ipaintindi si Mang Fidel, paulit-ulit. Nakahanap ako ng magandang pwesto kung saan masisilip ko sila. Pagtingin ko sa loob, nakita ko agad si Madam Cora. Nakatalikod siya, nakatayo sa gitna ng kwarto habang si Mang Fidel naman ay nakaupo sa gilid. Nakayuko. Kinabukasan pagkatapos kong magsampay ng labada naisipan kong puntahan si Mang Fidel. Hindi pa rin ako mapalagay. Saka gusto ko pa rin itanong si Mang Fidel tungkol sa nangyari kay Cesar. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto niya tahimik at walang tao. Nakalatag pa yung kumot niya sa kama. May nakasabit pa na polo sa pako sa gilid ng dingding. Nandun din yung tsinelas niya sa may ilalim ng mesa. Inisip kong baka lumabas si Mang Fidel at hindi lang kami nagkakasalubungan. Lumabas ako agad at dumiretso sa sala. Sakto namang andoon si Don Julio at Madam Cora. May hawak na papeles at parang may pinag-uusapan. Kuminto ako sa may gilid ng lamesa para sana magtanong. Sir, ma'am, tanong ko lang po,
Si Mang Fidel po ba, alam niyo kung nasaan? Oo. Umuwi na siya sa probinsya. Nag-retire na. Po? Baka hindi pa naman po nakakaalis. Kasi po, pagpunta ko po sa kwarto niya, nandun pa po lahat ng gamit niya. Ano namang pakialam mo kung iniwan niya muna yung gamit niya? Napatigil ako. Diretso ang tingin niya sa akin matalim. Hindi siya sumigaw pero ramdam mo yung inis ng tono niya. Sanay naman akong nagtataray siya pero ngayon parang iba na talaga yung galit niya. Parang nakuha ko talaga yung inis niya. Wala naman po. Nagtaka lang po ako. Pasensya na po, ma'am. May mga bagay sa bahay na hindi mo na kailangang alamin. Ang dapat mong gawin ay alagaan ang trabaho mo. At huwag kang masyadong usisera. Nakita ko yung awa sa mga mata ni Don Julio nang mapatingin siya sa akin. Pero hindi rin naman na siya nagsalita pa at ibinalik na lang ang tingin niya sa binabasa niya. Tumango na lang ako at dahan-dahang tumalikod. Habang naglalakad ako pabalik sa laundry area, hindi ko mapigilang isipin kung umalis na nga si Mang Fidel. Bakit parang hindi siya kusang umalis? Dahil ba sa away nila kagabi kaya pinalayas na lang siya bigla? Sobrang tagal na nung nagtatrabaho para sa mag-asawa. Napatigil ako sa pag-iisip nang madatnan ko si Cesar sa laundry area. Lumilingon-lingon pa siya sa paligid para siguraduhin walang tao bago siya lumapit sa akin at mahinang nakipag-usap. Oh, kumusta? Nakausap mo ba si Mang Fidel? Wala siya sa kwarto, pero andun pa yung mga gamit niya. Sabi naman nila, madam, umuwi na daw sa probinsya. Nag-retire na. Ha? May umuwi ba ng probinsya na hindi nagdadala ng mga gamit? Yun nga eh. Kanina nga, tinanong ko lang naman kung umalis na siya talaga. Nasungitan pa ako ni madam. Hindi naman kaya may kinalaman to sa pagtatalo nila kagabi? Naisip ko nga rin yan. Pero parang sobra naman si madam kung pinalayas sa si Mang Fidel na wala man lang dalang gamit kahit ano. Maliban na lang kung talagang malaki ang naging galit sa kanya ni madam. Oo nga eh. Pero bakit naman? Saka parang tungkol kay Intoy kasi yung pinag-uusapan nila eh. Baka may nalaman siya tungkol kay Intoy na ayaw ipaalam si Madam Cora. Ang gulo eh. Bakit parang lahat ginagawa ni madam para ipagtanggol siya? Yan nga, yun ang tanong. Tumahimik kami pareho. Sa totoo lang, ang gulo-gulo na ng utak ko. Masyado na rin kasing maraming nangyayari sa bahay na hindi ko maintindihan. Hindi ko nga lang pinapansin nung una pero napupuno na rin ako. Kahit ako gusto ko na ng kasagutan. Ayoko pag-isipan ng masama si Intoy o si Madam Cora pero tingin ko may sikreto talaga silang tinatago. Anong balak mo? Simple lang. Manmanan natin. Si Intoy? Si Intoy at si Madam Cora. Sakto rin kasi aalis daw si Sir mamaya. Siya lang mag-isa. Simplehan lang natin. Tignan natin kung may pag-uusapan sila. Ano natin sisimulan? Basta, umakto ka lang ng normal tapos magmasid ka lang kung ano yung mga mapapansin mo. Tumango ako. Hindi ako sigurado kung anong makikita namin pero sa dami ng tanong sa isip ko mukhang yun na lang din talaga ang solusyong meron kami. Naalimpungatan ako ng madaling araw at nakaramdam ng uhaw. Kaya lumabas muna ako para kumuha ng malamig na tubig sa kusina. Nagulat naman ako kasi paglabas ko andun na si Cesar na parang hindi mapakali. Hoy, anong oras na? May naiwan kasi ako kanina dun sa paradahan eh. Tapos nung pabalik na ako, nakita kong umakyat si Intoy sa taas. Hindi ako mapakali. Gusto kong sundan eh. Seryoso ba? Parang lagi yun nasa hardin at basement ah. Di ba? Tapos ngayong wala si Don Julio, biglang aakyat siya dun sa taas. Nakakapagtaka eh. Oo nga. Tara, sige, sundan natin. Tahimik naming binaybay ang daan papunta sa second floor. Nagtago kami malapit sa main hallway at daan papunta sa silid na Don Julio at Madam Cora. Nag-abang lang kami doon dahil doon rin kami tago at kita ang lahat.
Makalipas ang ilang minuto, may narinig kaming mahina pero mabigat na pagsara ng pinto. Napatingin kami pareho sa pinanggagalingan ng tunog. Lumabas si Intoy. Nakaputing t-shirt siya at maong na medyo gusgusin. Wala namang kakaiba sa kanya, bukod sa galing siya mismo sa kwarto ng mga amo namin. Nagkatinginan kami ni Cesar sa kanaglakihan ng mga mata pero wala sa aming nagsalita. Sumunod na lumabas sa kanya si Madam Cora. Niyakap niya pa ito ng mahigpit saka may inabot sa kanya na kumikinang, parang mamahaling relo. Pumunta ka lang dito kapag gusto mo, ha? Matagal naman mawawala yun. Opo, salamat. Nagyakap pa ulit sila saka na naglakad pababa si Intoy. Hinintay muna namin siyang mawala sa paningin namin saka kami nagmadaling bumaba at dumiretso sa tapat ng kwarto namin ni Cesar. Sabi na nga ba may mali talaga. Huwag ka maingay. Gising pa yun si Intoy at baka mapadaan dito, marinig pa tayo. Bukas na natin pag-usapan. O sige, inaantok na rin ako kakaantay dun eh. Hindi ako nakatulog agad kahit pa anong oras na. Pakiramdam ko na sa palabas ako na may nasasaksihan akong drama na may mga misteryo. Hindi ko na rin naman na maalis yung sarili ko sa sitwasyon at pabayaan na lang sana sila dahil buhay naman nila yun. Kasi kahit ako naghahanap na ng kasagutan sa lahat. Kinabukasan habang nagmimerienda kami ni Cesar, napatingin kami pareho sa hardin. Andun lang si Intoy. Normal na araw niya lang na walang ibang ginawa kundi asikasuhin ang mga halaman niya. Narinig mo rin ba yung sinabi ni Madam sa kanya kagabi? Oo, balik lang daw si Intoy dahil matagal naman daw mawawala si Don Julio. Grabe, no? Ano kayang ginagawa nila doon kapag wala si Don Julio? Eto naman, ayoko na isipin pero siguro naman ngayon malinaw nang may mali siya talaga sa kanilang dalawa. May payakap at bigay pa ng relo eh. Asukal de mama pala tong si Madam eh. Alam mo, ang iniisip ko dito ay si Don Julio. Ang bait-bait nun eh. Oo nga eh, tapos lolokohin lang. Tingin mo, sabihin natin sa kanya? Oo naman, alam nga magbulag-bulagan tayo. Hahanapan lang siguro muna natin ng ebidensya. Hindi tayo magsasalita hanggat hindi tayo siguradong paniniwalaan tayo. Nakakapagtaka lang. Hindi naman sa panlalait pero manloloko na lang din siya eh. Bakit si Intoy pa? Yung edad nila, parang anak niya na yun eh. Oo nga eh. Bakit hindi na lang si Mang Fidel? Baliw ka talagang buwisit ka. Seryoso kasi. Baka iba lang talaga taste ni Madam. Kawawa naman si Don Julio. Sayang ang kapugian, kabaitan at kayamanan. KKK na yun, oh. Ay nako, kung ako na lang sana ang pinili ni Sir, hindi pa siya maloloko. Aba, ang kapal ang mukha mo. Nagtawanan na lang kami kahit pa na alam naming posible kaming mawalan ng trabaho dahil sa ginagawa namin. Pero hindi ko rin naman kasi maatim na magbulag-bulagan na lang, lalo na't mabait naman si Don Julio sa amin. Sinubukan ko rin munang umaktong normal at pansamantalang mag-focus sa trabaho. Hindi naman kami nagmamadali sa pagkuha ng ebidensya, kumbaga tinitsyempohan lang din namin. At dahil sa lampas isang buwan na rin ako sa bahay, kinailangan ko na naman ulit mag-general cleaning at magpalit ng mga kurtina. Wala pa rin ang Don Julio kaya walang masyadong gawain si Cesar, kaya pinatulong ko na. Maghapon kaming nag-general cleaning ni Cesar. Halos lahat ng sulok ng bahay nilinis namin, cabinet, kisame, ilalim ng mga sofa. Malaking tulong din na andyan siya kasi may tagabuhat ako at tagakuha ng mga matataas na kurtina. Hoy, dahan-dahan dyan! Baka mahulog ka! Ang bigat kaya nito. Puro paalikabok. Eh di wag mo isampay sa mukha mo.
Natawa na lang ako sa itsura niya kasi mukhang hirap na hirap talaga siya. Pagkatapos naming ikabit yung kortina sa sala, dumaan kami sa may bandang gilid ng hallway. Doon malapit yung basement, yung lugar na bawal naming pakialaman. Maglilinis din kasi sana ako pero sa labas lang, para lang kahit papaano hindi na lumala pa yung amoy. Pero napansin namin na bahagyang nakabukas yung pinto ng basement. Alam ko nakita ko si Intoy kanina sa hardin, kaya imposibleng andito siya. Tara, silipin natin saglit. Tumango ako sa kanya saka kami mabilis na lumapit sa pinto. Ako yung unang humawak sa doorknob tapos binuksan ko ng kaunti pa. Sumilip kami sa loob. Madilim pero may konting liwanag na galing sa maliit na ilaw sa gilid. Pagkatingin namin pababa parang may hagdan pa na papasok sa ilalim. Saglit lang, baka malaglag ka. Mag-iilaw muna ako. Tumango lang ako. Hawak niya ang flashlight sa cellphone niya. Bumaba kami ng ilang hakbang. Nang tumapat ang ilaw sa loob, doon ko lang nakita ng buo yung kwarto. Malaki ito, kung tutuusin halos kasing laki ng sala sa bahay. Bukod sa sobrang mabaho at makalat, yung mga nasa loob ng kwarto ang nakapanindig ng balahibo ko. Diyos ko po, ano to? May mga garapon, iba-iba yung sukat, yung iba may lamang itim na likido, yung iba may mga buhok, kuko, parang balat. May garapon pa na may mga mata. Sa bandang kanan may luma ng mesa, may mga hayop sa gilid, pusa, biik, may maliit na kambing, yung iba buhay pa pero mahina, parang may sakit, yung iba naman patay na. Nakasalansan lang sa sahig, hindi man lang tinakpan. Bakit may mga hayop? Tsaka, totoo ba yung mga nasa garapon? Ano ba tong trip ni Intoy? Nakakatakot. Cesar, nasusuka ako. Hinila na ako ni Cesar saka kami mabilis na umakyat pabalik. Di na kami lumingon. Pagsara ng pinto, pareho kaming hinihingal. Isinara na namin yung pinto saka kami umalis agad at nagtago sa kwarto ni Cesar. Nadaanan pa namin si Intoy sa hardin pero hindi naman niya kami nakita kasi nakatalikod siya. Bakit ganun? Bakit may mga ganun sa kwarto ni Intoy? Nakakaawa yung mga hayop. Hindi kaya may diferensya din sa pag-iisip si Intoy? Wala naman sigurong normal mag-isip ang gagawa nun. Malamang. Pero yung iniisip ko yung mga nasa garapon. Totoo kaya yun? Galing din kaya sa hayop? Bakit kasi trip niya yung mga hayop? Hindi ko alam. Baka mga hayop lang yun na napadpad sa hardin. Hindi ba ayaw niyang ginagalawang tanim niya? Tapos ilalagay niya sa basement? Ano yun? Pinapatay niya yung mga hayop? Hindi kaya siya din yung gumawa nun kay Tisoy? Napatigil ako. Nakaramdam na naman ako ng kirot sa puso ko nang maalala ko si Tisoy. Pero posible nga yung sinasabi ni Cesar at kung ganun nga natatakot na ako kay Intoy. Kasi kung kaya niyang manakit ng mga hayop, hindi malabong kaya niya ring manakit ng tao. At hindi ko alam kung anong magagawa niya sa amin ni Cesar kapag nalaman niyang iniimbestigahan namin sila ni Madam Cora. Nakakatakot na si Intoy. Alam ko may ganyan sa mga palabas. May tawag sa kanila eh. Baliw. Baliw ang tawag sa ganyan, Hasmin. Hindi kaya aswang si Intoy? Aswang na kumakain ng mga hayop, ganun. Naniniwala ka sa aswang? Oo naman. Malay mo, di ba? Baka kailangan lang natin ng bawang. Ewan ko sa'yo. Tigilan mo na ang kakaisip ng ganyan at baka mahawa ka pa kay Intoy. Naniniwala naman talaga ako sa mga aswang kahit na hindi pa ako toong nakakakita ng gaya nila. Pero bukod sa pagiging aswang, marami rin kasi talagang tao ang mas hayop pa sa hayop at mas halimaw pa sa halimaw kung umakto. At kung alin doon si Intoy, yun ang hindi ko pa natitiyak. At dahil doon tuluyan ang nagbago ang pagtingin ko kay Intoy, hindi dahil sa kapansanan niya o sa itsura niya, kundi dahil sa mga madidilim na sikretong tinatago niya.
Magandang umaga, Hasmin. Nagtutuyo ako ng pinatuyong kortina sa labahan nang biglang sumulpot si Intoy. Nginitian niya pa ako pagkatapos bumati. Mas hindi na siya nahihiya ngayon, pero ako naman yung hindi alam kung paano siya pakikitunguhan. Tipid ko lang siyang nginitian sa katumingin sa laundry basket at kunwaring abala sa pagtutupi. May sakit ka ba, Hasmin? Wala. Bakit parang matamblay ka? May gumugulo ba sa'yo? Hayaan mo muna ako, Intoy. Marami pa kasi akong trabaho. Mabilis na lumihis ng tingin si Intoy. Tahimik siyang bumalik sa hardin, pero sa gilid ng mata ko napansin ko yung biglang bagsak ng balikat niya. Para siyang nasaktan. Nakaramdam ako ng kaunting awa kasi nasungitan ko siya, pero kapag naaalala ko yung mga hayop sa kwarto niya, bumabaliktad pa rin ang sikmura ko at para na rin sa ikabubuti ko, mas ligtas kung lalayo ako sa kanya. Kinagabihan na alimpungatan ako sa katok ni Cesar sa kwarto ko. Oy, bakit? Anong oras na? Gising ka pa? Malamang, ginising mo ako eh. Bakit ba? Halika, bilis. Dalian mo. Saan? Basta, silipin natin si Intoy. Panigurado magugulat ka. Sumunod na lang ako agad kay Cesar. Sinilip namin si Intoy sa maliit na bintana, nakita yung hardin. Nakatalikod yung pwesto niya mula sa amin. Noong una hindi ko pa maintindihan kung anong ginagawa niya, hanggang sa naging malinaw na sa akin. Kanina ko pa siya nakita at mukhang kumakain siya. Pero ang tanong ano ba yung kinakain niya? Walang preno yung bunganga niya eh. Para siyang gutom na gutom. Saka parang ang kunat naman ang kinakain niya. Hindi kaya yung mga itinago niyang hayop? Hindi ko naman siya nakitang nagluto eh. Kaya nga, paano kung hindi luto? Bigla na lang nanindig ang balahibo ko nang marinig kong sinabi ni Cesar. Oo nga, pwede gang hilaw na karne ang kinakain niya kaya mukhang makunat. Nakaramdam ako ng matinding takot. Nakakakilabot isiping may kumakain ng hilaw na hayop malapit sa iyo. Matapos ng ilang minutong pagkain niya, tumayo ulit si Intoy. Kumuha ng pala mula sa gilid ng punong tanim at saka sinimulang hukayin ng lupa. Maliit lang ang hukay, sapat para sa kung anong bagay ang gusto niyang itago. Tinabulan niya ito ng maayos, hinampas pa ng 2 beses ang lupa bago pinulot ang sako at lumakad pabalik sa basement. Kung ano man yung kirain at inilibing niya, hindi na namin malinaw na nakita. Ano? Tara! Silipin natin kung ano yung kinain at nilibing niya. Oo, alam ko. Pero hindi pwedeng ngayon agad. Baka mamaya gising pa yun Mahuli pa tayo. Anong plano? Mag-intay lang tayo kahit 1 oras pa. Panigurado namang aantukin na yun kasi busog na. Nakaramdam na naman akong masusuka ako nang marinig ko yung sinabi ni Cesar. Oo nga, busog nga pala siya sa karning nilantakan niya na hindi namin alam kung buhay na hayop. Hindi rin ako tinamaan ng antok dahil sa nasaksihan ko, kaya kahit na 3:00 na ng madaling araw talagang nakapag-antay ako. Makalipas yung 1 oras, tumingin-tingin muna kami sa paligid ng bahay saka kami nagsimulang maglakad papunta sa hardin. Wala kaming ibang ilaw kundi yung flashlight sa cellphone ni Cesar na nakatakip pa ng panyo para hindi masyadong maliwanag. Naglakad kami dahan-dahan sa damuhan, diretso sa gilid ng taniman kung saan namin huling nakita si Intoy na naglibing. Sigurado ka bang dito yun? Oo, dito yung parte ng lupa na bagong hukay Kita mo to? Medyo malambot pa Lumuhod agad si Cesar at nagsimulang magukay gamit ang isang lumang sandok na itinabi namin kanina. Ako naman nakabantay lang patingin-tingin sa paligid. Hindi pa man malalim ang hukay, nagsimula na agad umalingasaw ang amoy. Parang nabulok na karne na hinaluan ng putik. Pinaghalong amoy kulob at malansa. Bigla na lang napatigil si Cesar sa paghuhukay. Saka siya yumuko para pulutin yung nakita niya sa lapag ng lupa.
At nung tapatan ko na ng flashlight, hindi ko na napigilan yung suka ko nang makitang patay na pusa yon na wala ng lamang loob at puro na lang balat at buto. Dilat na dilat pa ang mga mata nito at sa pagkakatanda ko buhay pa yung pusa na yon nung nakita ko sa basement. Kadiri. Diyos ko po, nakakaawa naman yung pusa. Buhay pa yan nung huling nakita ko eh. Teka, parang marami pa. May nakakapapa ako eh. Nagpatuloy siya sa paghukay. Ako naman lumapit na tinulungan siyang hukayin yung lupa gamit yung mga kamay ko. Hindi ko na ininda yung amoy. Mas mahalaga sa akin makita kung ano pa yung nakalibing doon. Hanggang sa may nakita kaming nakapagpatras bigla sa aming dalawa. Nanginginig pa yung mga kamay ko habang tinuturo yung nahukay namin. Hindi ko alam kung maiiyak ako sa takot. Para akong nahihilo dahil sa tensyon. Pakiramdam ko nanlalabo na rin yung paningin ko. Cesar, Bakit may daliri ng tao dyan? umalis na tayo. Umalis na tayo ngayon din, Cesar. Please, tumakas na tayo. Tumayo ako agad. Nanginginig ang tuhod. Si Cesar bigla rin napaatras pero bago kami makatakbo, bigla na lang akong may naramdamang mabigat na humampas sa batok ko. Saka na ako tuluyang nawalan ng malay. Napadilat na lang ako nang masilaw ako sa liwanag mula sa maliit na bintana. Napapikit din ako agad sa sakit na humagod sa batok ko. Mukhang pinalo ako sa ulo kaya nawalan ng malay. Nangigala ko ang paningin ko, nakita kong wala ring malay si Cesar at pareho kaming nakatali sa upuan. Pamilyar ako sa lugar at sigurado akong nasa basement kami. Andun pa rin yung mga ilang patay na hayop na nilalangaw na. Andun yung garapon, pati na ang umaalingasaw na amoy. Nakaramdam ako ng matinding panginginig ng katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Cesar! Cesar! Gumising ka! Nakailang tawag pa ako sa kanya para magising siya hanggang sa nakita ko na dumidilat na siya. Pero napatigil ako nang marinig kong bumukas yung pinto. Puro ka na lang, Cesar. Palagi na lang si Cesar. Di ako makagalaw sa takot. Nagising na si Cesar saka napakunot ng noo. Ikaw naman, Cesar. Pasalamat ka dumating si Mang Fidel. Kung hindi, baka naging pataba ka na rin sa mga halaman ko. Ano bang sinasabi mo, Intoy? Pakaulan mo nga kami. Manahimik ka. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang oras mo. Napalingon ako kay Cesar. Nagtama ang tingin namin. Halata na rin sa mukha niya yung takot at pagkalito. Ngayon lang din namin napagtanto kung gaano kaseryoso itong pinasok namin. Mga agaw ka na nga. Pakialimero ka pa. Dahil sa'yo, napatulang ko tuloy pati matanda. Anong ibig mo sabihin, Intoy? Alam niyo bang hindi masarap si Mang Fidel? Kasi matanda na. Ang kaso, pinagtatanggol ka pa kasi niya eh. Ayan tuloy. Siya ang natuluyan. Pinatay mo si Mang Fidel. Sa accounting. Fiona, sa admin ako. Maganda si Fiona, Sir Jupiter. Pero ang mas nakaakit sa akin ay ang pagiging simple niya. Simpleng manamit, simple sa ayos, simple sa pananalita. Aaminin kong sa unang kita pa lang sa kanya ay minahal ko na si Fiona. Bago pa ako nagkalakas ng loob na lapitan si Fiona ay inalam ko na halos ang lahat sa kanya. Tulad ko ay ulila rin siyang lubos. Tubo siyang Mindanao sa Davao del Sur. Nang maulila ay sumama kay Malu, best friend niya, at sa Maynila na nanirahan. Balak na naming magpakasal, Malu. Kung papayag ka, kukunin ka naming witness.
Sa Huwes kami papakasal. Simple wedding lang. Ikaw at si Ador, yung OFW na kaibigan ni Arman ng mga witness. Love na love ko tong kaibigan ko, Arman. Kaya wag mong paiiyakin si Fiona at lagot ka sa akin. Hindi mangyayari yun, Malu, no? Between us, baka si Fiona magpayak sa akin. Sira, ito ang dapat sa'yo. Maliliit na kurot. Aray, huwag sa tagiliran ko. Ang sakit ng kurot dyan eh. Wala akong kasing ligaya, Sir Jupiter. Napalis lahat ng masasakit na bahagi ng aking kahapon at napalitan ng tuwa. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Siya ang kaligayahan ko. Lahat ay isinisilbi ko sa kanya kahit ayaw niya ay ako ang gumagawa sa bahay. Ako ang naglalaba, naglilinis at nagluluto rin. Sa umaga ay nakahain na ako ng almusal bago pa siya gumising. Napakaligaya namin, Sir Jupiter, lalo pa at nagkaroon kami agad ng isang malusog na baby boy. Tahan na, baby. Karga ka na ni Daddy. Ang bait ng baby natin. Tumahan agad. Wala na akong mahihiling pa. Kumpleto na tayo, Fiona. Oo nga. Malusog at gwapo ang baby natin. Ano palang ipapangalan natin sa kanya? Robert, kung papayag ka, sunod na lang natin siya sa pangalan ni Papang. Parang in honor na rin sa malaking utang na loob ko kay Papang. Kung yan ang gusto mo, okay sa akin. Napakasaya namin, Sir Jupiter, napakalaking ligaya ang inihatid ni Robert sa buhay namin ni Fiona. Lalo akong nagsikap. Maghapon akong nagtatrabaho sa office, sa gabi at weekend ay tumatanggap naman ako ng sideline para madagdagan ang kita. Pangarap ko kasi na makabili ng sariling lupa at bahay para sa aking mag-iina. Subalit ang trahedya pala, Sir Jupiter, ay sadyang dumarating sa panahong hindi inaasahan. Dinurog ang aking pagkatao ng isang napakasakit na balita. Nagkaroon ng pancreatic cancer si Fiona. Stage 3. Kung hindi mapipigilan ang mabilis na pagkalat ng cancer cells, ay posibleng maging stage 4. Hindi man lang namin napaghandaan. Hindi man lang nalaman gayong pwede naming natuklasan nung stage 1 pa lamang o stage 2. Bakit stage 3 kaagad? At pwede pang mag-stage 4. Inilaban ko si Fiona. Humanap kami ng pinakamahusay na oncologist at surgeon. Inoperahan siya. Isinailalim sa chemotherapy. Sa radiation treatment. Unti-unti naubos ang kanyang buhok hanggang tuluyang makalbo. Unti-unti rin siyang nangayayat. Sumusuka siya na walang inilalabas na pagkain. Mabuhay kung lumakad na parang madadaba. Kahit pupunta lang ng banyo, ay kailangang alalayan. Napilitan tuloy akong mag-indefinite leave sa trabaho para maalagaan ko siya ng gusto. Halos 1 taon ang cycle na yon sa aming buhay, Sir Jupiter. Napakalaking pera ang kailangan. Lahat yata ng kakilala ay nautangan ko. Hanggang isang umaga ay yanigin ako sa ipinagtapat ng kanyang oncologist. Stage 4 na si Fiona. Terminal na.
Hindi na napigilang kumalat ang cancer cells sa ibang organs. Wala nang magagawa. Para akong binagsakan ng bomba. Mahina ang boses ng doktor pero nabingi ako. Pagkatapos noon napahagulgol ako, Sir Jupiter. Yung hagulgol na parang pasan ko ang mundo. Si Robert. Huwag mo siyang pabayaan. Bibigyan mo siya ng magandang future. Ipangako mo. Pangako, Fiona. Gagawin ko ang lahat para... Fiona, habang niya ang hininga niya, unti-unti na pumipigit ang kanyang mga mata. Lumalamig na rin yung mga kamay niya. Teka, tatawagin ko ang doktor. Pipindutin ko itong buzzer. Ayun, narinig ko na yung mga yabag. Papunta na rito sa private room ang nurse at ang doktor. Gagawa nila ng paraan na mabuhay pa si Fiona. Ayun na sila. Bubukas na ang pinto. Doc, please. Buhayin pa si Fiona. Sa huli, bumigay si Fiona, Sir Jupiter. Iniwan niya ako. Iniwan niya kami ni Robert na noon ay 5 taong gulang pa lamang. Iniwan niya kaming mag-ama na lugmok ang damdamin at lubog sa utang. Condolence, pare. Ibinalita sa akin ni Mrs. ang nangyari. Kadarating ko lang nung isang araw, kaya ngayon lang ako nakadalaw eh. Salamat, parang Ador. Kung may maitutulong ako, magsabi ka lang ha. Salamat, pare. Hindi ako mahihiya. Kailangan ko ng tulong. Lubog ako sa utang eh. Kung okay lang sa'yo, pare, may opening sa kumpanya namin. Pwede kang direct hire. Kasama ko yung principal namin at kailangan talaga ng tao. Walang recruitment fee. Libre pa pamasahe. Pag andun ka, ma-assistihan kita. Tingin ko, sa background mo, makukuha ka. Pag-isipan mo, pare. Hindi ko alam kung ano ang ididesisyon, Sir Jupiter. Kailangan ko ng trabaho na may malaking kita para makabayad sa ipinagpagamot ni Fiona. Saka para makapagpundar din ng bayad lupa para sa amin ni Robert. Pero masigit yung para sa kinabukasan ni Robert. Pangarap namin ni Fiona na mapagtapos siya ng kursong engineering o architecture o any college course na gusto niya paglaki. Pero Sir Jupiter, paano ang gagawin ko sa anak ko? 5 taon pa lamang siya. Ni hindi siya makatulog sa gabi maliban kung nakatabi at nakayakap sa akin. Wala na ang mami niya. Kung aalis ako, pati ama, ay wala siya. Litong-lito ako. Nawawasak ang puso ko tuwing iisipin na iiwan ko at malalayo ako sa aking anak. Hanggang nang sumunod na umaga ay may dumating akong bisita.
Ano ba naman tong si Arman at mula nang namatay si Fiona ay laging sarado tong tinitirhan? Arman! Si Maluto! Buksan mo tong pinto! Nagdala ako ng pagkain para makatikim naman kayo mag-ama ng lutong bahay. O, ikaw pala, Malo. Halika, tuloy. Parang kapatid ni Fiona si Malu, Sir Jupiter. At sa sandaling yun na wala akong balikat na masasandalan, ipinagtapat ko ang aking problema. Na bagamat masasagot ng pagpunta ko sa Abu Dhabi ang pinansyal naming problema, malaking concern ko si Robert. Ano ka ba? Parang kapatid ko na si Fiona. Kung may magagawa ako para sa pamilya niya, I will be most willing to do it. Talaga, Malu? Salamat ah. Salamat. Natanggap ako sa kumpanya ni na paring Ador sa Abu Dhabi. Kumpara sa dati kong sweldo ay napakalaki ng kinikita ko. Sa tansya ko sa loob ng 2 hanggang 3 taon ay posibleng mabayaran ang lahat ng nautang ko. Kaya di pa man finished contract ay iniisip ko na ang pumirma ng bagong kontrata. 7 taon si Robert nang una akong makauwi, Sir Jupiter. Halos madurog ang puso ko nang makita ang aking anak. Sumigaw siya ng napakalakas na daddy nang makita ako sa arrival ng naiya. Sinugod niya ako ng mahigpit na yakap. Yung yakap na halos ay ayaw na akong pakawalan. Pero kung makabagbag damdamin ang pagkikita naming mag-ama, mas makalunod luha ang muli naming paghihiwalay. Magkahalo ang uhog at luha ni Robert sa pakiusap. Ayaw akong bitiwan. Huwag ko raw siyang iwan. Huwag na akong umalis. Bumalik ako ng Abu Dhabi na mas mabigat ang loob. Sa sumunod na 2 ko pang uwi ay naulit ang ganoong mga eksena pero tinigasan ko ang damdamin. Nakaraos man sa mga naging utang ay kailangan ko pa rin makaipon ng malaking pera. Tinigasan ko ang desisyon nang dumating ang sumunod pang bakasyon. Hindi ako umuwi. Ipinadala ko na lang kay Malu ang pera para sa pangangailangan ni Robert. Lumalaki na rin kasi ang gastos ng anak ko dahil sa mamahaling private school siya nag-aaral. Idadahil ko ulit tong PLDT line sa apartment na Malu. Tatawag uli ako. Bakit kaya hindi sinasagot ni Malu ni Robert yung tawag ko? May nagangatan ng linya. Hello, Malu? Kumusta? Si Robert andyan ba? Nako, ewan ko sa anak mo. Ayaw kang kausapin. Pati ako sinasagot-sagot. 13 anyos pa lang bumabarkada na. Pasensya na, Malu ha. Nagtalo ang loob ko, Sir Jupiter. Gusto kong umuwi na ayoko. Nangihinayang ako sa kinikita. Medyo malaki na ang aking ipon pero kulang pa rin. Hindi sasapat para sa bibilhing bahay at lupa at pantustos kay Robert hanggang magkolehiyo.
Malaki rin kasi ang iniririmit ko kay Malu para sa pag-aaral at pag-aalaga niya sa aking anak. Bukod pa sa extra expenses at emergency fund. For good na ako pare. May kaunting savings na kami ni Mrs. eh. Para sama-sama na kaming pamilya. Eh kung ganun good luck pare, matatagalan pa siguro ako dito. Lumipas ang 1 taon, Sir Jupiter. Sa panahong yun, nagsimula akong magkaroon ng kakaibang karanasan. Noong unang gabi, hating gabi noon, napamulat ang aking mga mata nang marinig ang tila lagitik ng lock sa main door ng tinitirhan ko. Nakiramdam ako kung may taong nakapasok. Binayo ang dibdib ko nang marinig ang pag-usod ng silya sa dining room. Sumunod ang kaluskos ng lalagyan ng mga kutsilyo. Pigil ang hininga na dahan-dahan akong tumayo. Humagilap ako ng pwedeng ipantanggol sa aking sarili. Marahan akong lumapit sa pinto ng kwarto, saka yun biglang binuksan. Nangilabot ako ng baluti ng napakalamig na hangin ng buong katawan. Bigla kong isinara ang pinto. Nakakakilabot. Ang lamig ng hangin. Wala namang tao. Ha? Fiona? May nagmumulto ba sa akin? Ang sumunod na mga gabi ay hindi na nagpatulog sa akin, Sir Jupiter. Lagi akong nakakarinig ng iyak ng isang babae at mahinang hagulgul ng isang lalaki. Kusang namamatay at nabubuhay ang ilaw sa aking silid. Lumalakas at humihina ang aircon. Lumalangit-ngit ang closet door at pinto ng banyo. Dumating sa puntong hindi ko lamang tinatakpan ang aking mga tenga, kundi iniuumpog ko na ang ulo sa dingding. Pero naroon, laging naroon ang iyak at ang hagulgol. Naisip ko tuloy, premonisyon ba ito? Dinadalaw ba ako ni Fiona? May nangyari ba kay Robert? Lalo akong nag-alala nang hindi ko na makontak si Malu. Noong panahong nag-a-abroad ako ay hindi pa uso ang cellphone, Sir Jupiter. Bumibili lang ako ng card na pantawag. Sa Pilipinas naman ay PLDT ang tanging linya ng aking pakikipagkomunikasyon, kaya gulong-gulo ang isip ko. Hindi naman ako basta makauwi. Isang araw na isipan kong tawagan si Paring Ador. Hello, Parang Ador. Salamat at nakontak kita. Pare, natawag ka. Nag-lost contact ako kina Malu at Robert eh. Baka pwede mo silang pasyalan. Sige pare, anong address? Malungkot ang ibinalik na balita ni Paring Ador, Sir Jupiter. Wala na raw tao sa apartment. Walang makapagsabi kung nasaan sina Malu at Robert. Pakiramdam ko ay sasabog ang ulo ko ng sandaling yon. Nasa sila? Nasa naman ako? Nag-emergency leave ako, Sir Jupiter.
Noong una ay ayaw akong payagan, pero nagwala ako sa opisina. Nang payagan akong umuwi ay wala akong inaksayang sandali. Pagdating sa Pilipinas ay pinuntahan ko ang apartment. Nagtanong ako sa landlord tungkol kina Malu at Robert. Mas nabigla ako sa natuklasan. Matagal na raw nilang hindi nakikita si Robert. 1 taon na. Pumunta ako sa school ni Robert at doon ay nalaman kong na-expel si Robert dahil sa pambubugbog sa isang kaklase. Wala ring makapagsabi kung saan naroon ang aking anak. Ibig kong mabaliw, Sir Jupiter, lalo at natuklasan ko ang ginawa ni Malu sa inopen kong remittance account para sa kanila ni Robert. Galing ka na nga mo sa bangko. Anong sabi sa'yo? Lamas ang pera. Winidraw lahat ni Malu. Nako, tiyak mamomonitor nila kung saang ATM huling nag-withdraw. Ang anak ko ang concern ko, pare. Nasaan ang anak ko? Soon kung saan matatagpuan si Malu. Natagpuan namin sa Pasay si Malu, Sir Jupiter. Nakikitira sa isang kababayan. May sakit siya. Parang buto at balat siya sa kapayatan. Nanlalalim ang mga mata. Humpak ang mga pisngi at hirap magsalita. Agad sumiklab ang galit ko nang makita si Malu. Mabuti at kasama ko si Paring Ador, kundi ay baka kung ano ang nagawa ko. Tawarin mo ako, Arman. Inaamin kong pagmakamali ko. Pinabayaan ko si Robert. Nilistay ko ang perang padala mo. Talulong kasi ako sa kasino eh. Pero pinagbabayaran ko ang lahat. Dahil pinarurusahan ako ni Fiona at ni Robert. Ayaw nila akong patahimikin. Lagi nila akong tinatalaw. Umiiyak si Fiona at umahagulgol si Robert. Kung may babalik ko lang ang lahat, tatama ako ang aking mga pagkakamali. Nasaan si Robert, Malu? Nasaan ang anak ko? Bitiwan mo siya, pare. Nasasaktan si Malu. Papatayin talaga kita kapag hindi mo na ituro kung saan ko makikita si Robert. Saan? Nasa mental hospital siya. Nagka-problema siya sa isip. Dahil nalulung sa droga. Baliw ang anak ko? Hindi ko alam kung paano kami nakarating ni Paring Ador sa mental hospital, Sir Jupiter. Magulong-magulo ang isip ko. Kung ano-anong pangitain ang nagsasalimbayan sa aking utak. Naglalaro sa isip ko ang itsura ni Robert habang suot ang straight jacket at nagwawala. Sumisigaw, humahagulgol, at napagtanto ko siya ang lalaking humahagulgol sa mga panaginip ko. Pareho kami ni Malu na binubulabog ng konsensya sa pagpapabaya sa kanya. Awang-awa ako sa aking anak. Wala na pala siya dito, pare. Anong ibig mo sabihin wala na? Patay na siya.
Ito yung pangalawa kong pakiramdam na pinagsakluban ako ng langit at lupa, Sir Jupiter. Hindi ako makahinga. Parang mapupugto na rin ang buhay ko. Pero baka maabutan pa natin siya. Baka makita mo pa. Paano? Saan? Sa isang medical school kami itinuro ng ospital. Binigyan kami ng sulat na dalhin daw namin sa medical director ng medical school para makuha si Robert. Dahil daw walang nagkiklaim kay Robert, standard operating procedure ng ospital na i-donate ang bangkay sa medical school upang mapag-aralan ng mga mag-aaral ng medisina. Ibig sabihin unti-unting hihiwain ang katawan ni Robert hanggang mapag-aralan ang bawat himaymay ng kanyang balat. Laman, organs, ugat, utak at lahat ng bahagi ng katawan. Patungo na tayo sa anatomy laboratory. Lakasan mo ang loob mo. O isuot mo itong mask at masangsanga mo doon. Cadaver number 9 daw si Robert. Easy lang pare ha. May ongoing class pa pero pinayagan tayo makapasok sa anatomy lab. Dahil emergency itong case mo. Sasamahan tayo papasok doon. Huminto ang human anatomy class nang buksan ang anatomy lab para makapasok kami ni Paring Ador. Bumulaga sa paningin namin ang mga estudyanteng nangakaputi ng uniforme. Lahat ng mga mata nila ay napako sa amin. Napako naman ang mga mata ko sa cadaver number 9. Yun ang impormasyon na ibinigay sa amin. Si Robert, ang cadaver number 9. Mabigat ang aking mga paa nang ihakbang ko palapit sa kinaroroonan ng cadaver number 9. Nagbigay daan ng mga estudyanteng nakapaligid sa bangkay para sa aking paglapit. May takip ang malaking bahagi ng bangkay. Ang bahagi lamang ng binti ang makikita. Ibig sabihin yon ng pinag-aaralan nila ng mga sandaling yun. Maaaring muscle o tissue ng binti ang pinag-aaralan nila. May mga nakatusok na needle pins sa iba't ibang bahagi ng binti. Nanginginig akong lumapit. Nanlalamig ako sa kaba at takot kung ano ang matatambad sa akin. At nang mahawi ang nakatakip sa katawan, bumulaga sa akin ang wari ay kunot noong itsura ni Robert. Waring punong-puno ito ng hinanakit ng pumanaw. Nanduduro at nanunumbat ang kanyang anyo. Hindi ko nakayanan ang lahat, Sir Jupiter. Robert! Binigyan namin ng dissenting libing si Robert, Sir Jupiter. Itinabi ko siya sa puntod ni Fiona. Magkasama na silang mag-ina. Marahil ay payapa na sila dahil hindi na ako dinadalaw ng mga iyak ni Fiona at mahihinang hagulgul ni Robert. Dasal ko ay mapatawad nila ako sa aking naging pagkukulang. Nilalamon pa rin ng guilt ang aking konsensya, Sir Jupiter. Lagi akong sinusumbatan ng aking budhi. Kung nakontento na sana ako nang magkaroon ng ipon, baka buhay pa si Robert at kapiling ko. Naghangad kasi ako ng magandang bukas para kay Robert.
Isang bukas na ako rin ang sumira. Dahil wala ako sa panahong kailangan niya. Hindi ko na maibabalik ang panahong maaari ko siyang yakapin at halikan. Panahong sana ay naipadama ko ang pagiging ama. Kundi ko sana tuluyang pinagkatiwala sa ibang tao ang aking anak. Pero huli na, pagsisiman ako. Mali ako. Maling-mali sa mga naging desisyon. Walang kabuluhan magkaroon man ako ng sobra-sobrang salapi kung wala na ang pinag-uukulan ko noon. Noong All Saints Day sa harap ng punto ng aking mag-ina, pakiramdam ko ay nabalik ako sa buhay kalye, Sir Jupiter. Wala na kasi ang mga taong mahal ko. Wala na si Fiona. Wala na si Robert. Ang natira sa akin ay ang lungkot ng pag-iisa. Ang pait at sumbat ng mga alaala. Alam ko walang sapat na pagsisisi ang magpapatahimik sa aking konsensya, Sir Jupiter. Kaya ipinauubaya ko sa Diyos ang lahat dahil naniniwala akong tanging Diyos ang makapagbibigay sa akin ng tunay na kapayapaan. Kung kailan ipagkakaloob sa akin ang kapayapaan ng damdamin, tulungan nawa akong magdasal ng inyong mga viewers at tagapakinig, Sir Jupiter. Matyaga akong maghihintay kung kailan makakamit iyon. At ngayon naman, narito na ang inyong shoutout portion. Shoutout kay Athena the Ugly, Phil Rios Caden, Rhea, Philip, Margie Gadate, Amy Aiko, Faye Garcia, Zach, Ivy, at Limuel. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kay Kay ng Cebu at Faye Garcia. Sabi ni Kay, "Good morning po KT Team, silent listener here from Cebu. Sobrang ganda po ng Halloween special nyo titled Tanan. Ang dami kong emotions na naramdaman while listening to Helen's story and I didn't expect yung plot twist sa ending. Thank you Team KT kasi hindi na ako inaantok while working because of your wonderful stories. To more episodes with you Team KT and God bless you all." Sabi naman ni Faye, "Hello po mga ka-KT. Years na ako nakikinig dito, noon pa lang nasa Malaysia ako. Sa lahat ng horror na kwento, dito talaga ako natutuwa. Halos lahat na ata ng kwento nyo, narinig ko na. Yung iba nga inuulit ko na lang. Galing po ng mga cast, lamig ng mga boses. Marami pong salamat. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim. Ako po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.